di nyo kaya talent pick ko kasi sumasali ko sa mga amateur singing contest eh. Kung alam nyo lang. Ito na nga. Wait lang So, meron ako nakita mga kaiksena na isang post, isang survey to survey. Tapos, tawag dito, in-interview o na sakto ang tanong sa live survey nila o kalye survey pala, sino daw ang iboboto mo? Si Leni Robredo o si Sara Duterte? Ngayon, okay, sige Sara. So, aminado, DDS. Ngayon, nung tinanong na, ang walang ya, bokya. Aray ko. Panoorin ka raw. Panoorin, hindi siguro. So, eto na mga kaiksena Hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa, ipapakita ko sa inyo itong komedyante na isang didilis. Bakit naman direct Kayo humusga kung hindi komedyante itong mokong na to. Yan. Wait lang, ayusin ko Oy, Siopa, ang ingay mo. Go ka na sigaw dyan Sigaw na sigaw yung bata Wait lang talagang pagka didilis ka, hindi mo talaga may kakaila mga kaiksena pag didilis ka talaga So, ang konteksto nitong video mapapanood nyo ay pinapipili kung sino ang iboboto mo, Sara Duterte o Leni Robredo o something like that So, ngayon, kayo musga. DD shit is always a DD shit. Okay? Pasok kuya. Natatawa kasi ako, yabang pa ng animal Okay, tira. Guilty or not guilty? Sa akin yan, not guilty. Yan. So, una pa lang tinanong tungkol dun sa sa impeachment ni Sara Duterte. Guilty ba siya o hindi? Hindi naman siya ini-interview. Makikita mo talaga rito mga kaiksena pag utak didilis ka talaga bastos Ang ini-interview, si ate muna. Ito muna siya muna yon. Etong ulaga na didilis, umepal. Sabi niya, hindi guilty. Ulitin ko pakinggan nyo Yan. Guilty or not guilty? Sa akin yan, not guilty. Tamo? Bastos Aray ko. Basta didilis, bastos. Di ba? Manang-mana lang. Tuloy natin. Bakit po not guilty? Sabi, bakit po not guilty? Proud siya. DDS ako Abang naman. Easy. Hayop talaga Puging-pugi si kuya sa sarili, no? Bukod sa bastos na, manang-mana sa tatay nila, di ba? Tsaka sa kay Sara, kay Baste, kay Pulong, lahat sa kanila, mana-mana silang lahat bastos talaga umepal pa. Ba't not guilty? DDS ako kita nyo naman yung reasoning. Not guilty kasi DDS siya. Hindi siya tumingin kung ano yung ebidensya at nakikita at pinapakita sa balita. Bobo lang Aray ko. Not guilty kagad. Ano ka, korte? Sige, tuloy natin. Ulitin isa pa para sa mga bagong pasok. Ate, tanong. Guilty or not guilty? Sa akin yan, not guilty. Bakit po not guilty? So kung para po sa inyo, dapat po ba siya magpaliwanag pagdating sa usaping confidential fund? Hindi din. Hindi rin. Pero ano? Aray ko. Sige. Sige, epal ka, bastos ka Bastos kang linti ka sige. So sa tingin mo, kailangan bang imbestigahan kung hindi siya guilty? Ano sagot ni kuya? Bastos ka kasi, Not guilty. Sa akin yan, not guilty. Bakit po not guilty? DDS ako So kung para po sa inyo, dapat po ba siya magpaliwanag pagdating sa usaping dapat ba siya magpaliwanag? Kita nyo mga kaiksena, dapat ba magpaliwanag? Ano sagot nung didilis, utak didilis? confidential fund? Hindi din. Bakit? Pero ano ang naalala mong mga nagawa niya bilang vice presidente? Maganda nagawa niya kasi yung tatay niya, di ba? Aray ko. Utang ina ninyo. Utang ina ninyong lahat. Sige. Ano ba magandang nagawa ni Sara? Madami kasi yung tatay niya. Tangina mo ka. Ito, pagkasabi ko man sa inyo, itong si Sara, wala man yan
prinsesa yan. Talagang itong si Sara, maldita pa. O pagkasuntok pa ng sheriff yan, hindi man magawa yan. Oh, wala tayong magawa kay Sara. Tinatanong ka kuya kung ano nagawa. Ako tanongin mo, ano nagawa ni Pangulong Bongbong Marcos? Latag ko sa'yo. Bogart ang putik. Yabang mong umagaw ng tanong, di naman ako tinatanong. Di ba? Sabat-sabat ka dyan. Di ba? Ano nagawa ba ni Sara? Madami, nagawa nung tatay niya. Tang inumin mo. Yabang mo, tatay pala ibibida mo. Ulitin mo. Nanggigigil ako ha. Pero ano ang naalala mong mga nagawa niya bilang vice presidente? Maganda nagawa niya kasi yung tatay niya, di ba? Maganda rin nagawa. Naubos yung mga So ano Taadik na naman. aray ko. Kakahiya talaga yung mga ganitong kabataan. Sarap chinelasin ng alpombre. Oo, tama. Taragis na puto. Diyos ko, kung ito anak ko, bubugbugin ko to. Yan ba? Yan ba natututunan mo? Tuloy natin. Ang yabang kasi. Huwag ka magdulong-dulong ako, di mo naman alam. Di ba? Oh, tuloy natin. bilang vice presidente? Maganda nagawa niya kasi yung tatay niya, di ba? Maganda rin nagawa. Naubos yung mga So ano po yung naalala niyo yung magandang nagawa niya bilang vice? ano ba ginawa niya? TikTok, TikTok, TikTok. Loading. Ang ina mo ka, Aray ko. utang ina ninyo, utang ina ninyong lahat. Wala din. Manang-mana din dun sa amo. Nag-loading na si Dudong. O si Inday, mag-loading. Hindi man makasagot yan. Madali mo sa international, may hindi makasagot yan. E, maldita yan. Hindi naman. Oh, yabang mo Oh. So ano po yung naalala niyo yung magandang nagawa niya bilang vice? Ano ba ginawa niya? Pero yung mga nagawa rin kasi niya is yung ano, tawag dito. Walang cut dito. Oh, nagyabang na naman ang hindot. Walang ka dito, pre ha. Huwag mong kakatin to ha. Kahit hindi ko pa katin, 1 oras kitang videoan dito, wala kang masasabi. Ang yabang no? Walang edit dito ha. Walang edit ha. Namin mo, hindi ko nga makasagot. Edit na lang natin para may masagot ka. Gusto mo? Diyos ko, kahit yung pagdampot ni Sara Basura, hindi mo alam. Pagtanim niya ng puno, hindi mo alam. Diyos ko naman, naging didilis ka pa. Diba? Oh. Yan ang literal na kulto. Pero yung mga nagawa rin kasi niya is yung ano, tawag dito. Walang cut dito. Oo. Yung ano, basta. Oh, basta na lang daw, tang inumin mo. Tapos kapag binabanata na kayo, gagalit kayo. Ginusto mo yan eh. Aray ko. Di ba? Oh. Basta nga ni. Tawag dito. Walang cut dito. Oh. Yung ano, basta. Ano ba nagawa niya? Ano na lang ang masasabi mo sa pagtakbo niya bilang presidente sa 2028? Parang ano, magagaya niya yung ginawa ng tatay niya. So Ba makita yung utong ko. Tatay na naman. Kuya naman, tang inumin mo, tatay na naman. Diyos ko, ano ba level talaga ng utak to? Diyos ko kuya, sagutin mo lang, sabi mo, nagdampot ng basura, nagtanim ng puno, gumawa ng libro na kinopya. Ano pangalan ng libro? Isang magnanakaw? Oh. sa pagtakbo niya bilang presidente sa 2028? Parang ano, magagaya niya yung ginawa ng tatay niya. Hindi ka sure? Aray ko. Hindi ka sure, kuya? Bakit? Proud ka nga, di ba? Didilis ka mo. Hindi ka sure, te? Sayang pa naman yung gupit mong matapang. Nagmukhang engot lang, di ba? Oh. So ibig sabihin pabor ka sa Oo, babor sa mga. Kasi yung mga naman
di ba? Protesta ng magulang. Panis, pabor siya, napatayin yung mga adik, pabor siya. Napatayin ang mga adik, bakit? Nag-protesta sila kasi ng mga anak nila. Bakit naman mga anak nila? Bakit? Di naman sila papapatay kundi sila. Hindi naman kasi sila ipapatay, kundi lang naman mga adik eh. Ganda ng reasoning, ano? Napaka-katanggap-tanggap ang reasoning niya. Tuloy natin. Ano ang take mo pagdating sa mga inosenteng nadamay pagdating sa EJK? Inosente? Hindi ko alam kung may inosente dun eh. Yan ang hirap sa'yo eh. Kitang-kita mo, alam lang yata nito, maglolo. Tinan mo mukhang ano. Tinan mo, kuda ka ng kuda. Sabi ka ng sabi. Kasi yung magulang, pinabayaan, ganyan-ganyan. Magka-adik, ganyan-ganyan. Tapos tinanong, may nadami kasing inosente. Ay, may inosente ba? Di ko alam eh. Ang ina mo ka. Utang ina ninyo. Yan ang tatak didilis. Aray ko. Diba? Isa pa kuya ha. Talaga mapapamo. Ayabang pati. Ayabang talaga eh. Sa Babor sa mga kasi Pabor siya sa pagpapatay daw. At sa mga adik. Paano kaya kung halimbawa tatay niya adik o kaya nanay niya adik o kaya kapatid niya adik, 'di ba? Pag tinanong mo kaya yan, kuya, kung halimbawang may kapatid kang adik, ano ang gusto mong mangyari sa kapatid mo? Marehab o makulong o patayin na lang? Pag pinili niyang patayin na lang, may problema talaga sa utak. Pero, kapag sinabi niyang, di, mas gusto ko, nakakulong na lang. At least nakikita ko. May silbi ang ulo. Hindi lang patabuan ng buhok. Di ba? Pero pag ang sinagot, patay na lang, wala tayong magagawa. Malala talaga sila. Di ba? Talagang may ebidensya tayo mga kaiksena. Marami na tayo napatunayan basta utak didilis. Ganyan. Sabaw. Tuloy natin. yung mga di ba? Protesta Yun ang mga matayan daw. ng magulang. Nag-protesta sila kasi ng mga anak nila. Bakit naman mga anak nila? Bakit? Di naman sila papapatay kundi sila. Yun rin ang Yun ang tingin niya ha. take mo pagdating sa mga inosenteng nadamay pagdating sa EJK? Inosente? Hindi ko alam. Ngayon, tanga-tanga na, hindi na alam. Inosente? Kami ay apoy na hindi mamatay. Sabay sa sabay. Inang buhay talaga to. Pero titignan mo siya, mukha naman siyang ano. Alam ko may inosente dun eh. Inosente, mga bata, may 5 years old pa pong inosenteng nadamay sa EJK. Yun lang. Yun lang. Ang ina mo ka. Utang ina ninyo. Utang ina ninyong lahat. Anong sabi? Yun lang. Talaga, Meron pa ako nakita, kaya lang hindi ko na-save. Tinatanong yung mga tao, sino boboto nyo? Si Sara. Bakit si Sara? Kasi yung tatay niya, ha? Kamay na ba ako? Bakit si Sara? Ikaw, boss. Gagayahin niya yung tatay niya, ha? Wala niya talaga mga utak ng mga didilis, ano? Yun lang ang lagi. Tatay niya. Kamay na bakal. Kamay na bakal, wala ka nagawa. Kung sa inyo. Halika na. Punta mo tayo sa ibang topic. Meron tayong ebidensya, ha? Kung paano maging isang didilis. Kailangan pag didilis ka, ganyan ang level ng utak mo at ganyan ang pananaw mo at ang paniniwala mo pagdating sa usapin ng kay Sara Duterte. Okay? Pag ganyan, pasok ka na. Welcome to the club ka na kagad. Pilipinas, Duterte pa rin. Ang ina mo ka. Aray ko. Ang ina ninyo. Ang ina ninyong lahat. Halika na, tayo pa action na. Punta na sa iba. Shoutout po sa lahat ng mga bagong pasok nating mga ka-eksena dyan, ha. Tawag dito, huwag kalimutan mag-like at mag-share, ha. Kung ayaw nyo masaktan, hawak ko pamilya nyo. Charot.
Sige na, mag-like na kayo. Bilisan nyo ha, huwag nyo akong ginigigil dyan. Aray ko. Oh, nag-like na ba? Oh, patingin, press 1, oh. Kakaloka ba? Oh, game. Ito muna tayo mga ka-eksena. Meron tayong pagkukumparahan. Okay? Hindi ko ginagawang biro yung nangyayari ha sa ibang bansa na girian ng Amerika at ng Iran at sa buong Middle East. Okay? Kaya lang kasi, gusto ko lang ipakita sa inyo to. Ano yan, Direk? Wait lang ha. Nawala. Saan na ba yun? Oh, ito to. Yan. Ipapakita ko lang sa inyo. Uunahan na natin mga ka-eksena yung maaring gabi. Magandang umaga po sa inyong lahat. Wait lang po, Mr. President, ha? Kalma lang. Ito muna tayo. Wait lang. Saan na yun? Punta natin dito. Yan. Yan. At saka ito. Yan. Okay. O, yung mga hindi pa naglalike dyan, mag-like na kayo. Masasaktan kayo, charot. Ito. Yan. Okay. Pakita natin to. Ay, mali. Ba't yan? Ito to. Yan. Yan. So, pagkukumparay natin mga ka-eksena, ha? So, si Inday Buday Sara Duterte ay nagbigay din ng pahayag sa nangyayaring kaguluhan sa ibang bansa, di ba? Mama Nis, happy birthday po! And we wish you the best in life. Magbayad po kayo lagi ng utang ha. Kung may utang, huwag kakalimutan magbayad. At magpakanto na kayo. Magpakain pala, I mean. Okay? So, eto na mga ka-eksena. Dito tayo. Wait lang. Yan, dito tayo mga ka-eksena. Yan. Tingnan natin at pagmasdan nating mabuti ano ang pagkakaiba ng dalawa. Ito po, yung nag-a-apply at gusto maging presidente. Debate nga, hindi ka umaattend eh. Kapal na mukha mo. Diba? Ito to, game. Mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi. Nabubulol pa sa lagi mo na nga sinasabi, nabubulol ka dyan sa assalamualaikum, malaikum ka mo. Ko naman, araw-araw na lamang ginagawa mo yung ganyan, hindi mo pa rin kabisado. Mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahil sa Halatang halata, di ba? Mga kababayan. Ay, sorry. Yan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang magandang, mo. Di ba? Basa pa more. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahil sa kamakailang paglala ng tensyon at labanan sa ilang bahagi ng gitnang silangan, Tanong! May sinseridad ba tong ganito? Talogin ko kayo mga ka-eksena. Kasi meron na naman panigurado dyan. Yung vlogger na manggagamit na dating BBM na ang pangalan nyo, sino yun? Si ano? Ba pangalan yun? Si Kaliwag? Ano yun sa pangalan nun? Yung bakla? Ay bakla. Hindi yung bakla direct. Mukha lang. Sino ba vlogger yun? Sa Hong Kong ba? Singapore? Si Kaluwag? Ano ba yun? Brian Kaliwag. Yun. Thank you Ma'am Alaysa Mare. Tingnan nyo. May nararamdaman kayo sa kanya? Kahit sabihin nyo pa, alisin nyo yung kulay, sabi ni Marcoleta. Wait lang. Tapos, dito naman sa isa, wait lang, punta tayo dito. Hindi dyan, pangit yan eh. Hindi yan. Ito. Yan, dito tayo kay Pangulong Bongbong Marcos. Yan. Okay, alisin ko lang to Yan. Ito naman, kay Pangulong Bongbong Marcos, tingnan nyo mabuti mga ka-eksena. Yung isa talaga, prepare doon sa kanyang opisina o kung saan man lugar, talagang handang-handa na kailangan nakaupo, may nakasetup na lighting, mga ganyan. Kasi nga, scripted kasi yan si Sara. Bakit? Mahina kasi yung utak niyan. Kita nyo naman si Pangulong Bongbong Marcos, nasa labas lang ng bahay, in-interview ng on the spot o nagmensahe on the spot. Diba?
mabalik tayo kay Buday. Pagkukumparahin natin yan mamaya, ha? Sana yan? Yan. Okay, tuloy tayo. Hinihikayat ang lahat ng Filipino na kasalukuyang naninirahan o naglalakbay sa rehiyong ito na manigurado sa pag-iingat. Alam mo, Sara, kulang pa. Tumingala ka pa para hindi halata. Tingnan nyo, halata para hindi mahalatang tumitingin na ganyan. Ganun, medyo tumingala eh. Diyos ko. Kung ako sa'yo, Sara, ambilin mong, tawag dito, prompter mo, yung talagang kasi laki na ng, billboard. Para kahit nakaganyan ka lang, di ba? Hindi talaga makikita na nagbabasa ka. Hina ng utak. Biruin nyo mga ka-eksena, 2 minutes pa yan, nakasama pa yung intro niya. Lagi niyan sinasabi, 2 minutes na lang yan. Binabasa pa. Ina mo. At pagsagawa ng mga kinakailangang hakbang. Kaya tuloy naaalala ko, mga ka-eksena, palagi kong naaalala to pag nagbibitaw siya ng mensahe. Naalala niyo yung sa pagdiwang ng Pasko, hindi daw siya magpapatawad, tapos ba't niya babati si Pangulong Bongbong Marcos, tapos nagbibigay siya ng mga Bible verse. Ano yung naalala mo, Direk? Yung sinabi niya na kailangan niya lang sabihin yung bagay na yon, sabihin niya lang yung salita na diwa ng Pasko ay pagmamahalan at chuchuchu ganyan, kailangan niya sabihin yun kasi siya yung Vice President. Kasi kailangan niya magbigay ng mensahe. 'Di ba? Nakita niyo siguro naman yung punto ron. Na ginagawa niya lang yan dahil kailangan. Pero hindi niya ginagawa dahil bukal sa puso niya. Kasi kung ako nga kanina intro wala naman akong script eh, 'di ba? Lahat yung galing sa puso ko kahit medyo na ako doon, kumbaga yung mga gusto kong sabihin pa, hindi ko mapagkasya dahil napaka-bilis ng dila ko. Pero ito, 2 minutes lang Hindi pa kayang sauluhin. Sus Mariosip naman personal na nang gagaling sa iyo, Buday. Palibasa wala kang puso, demonyo ka eh. 'Di ba? Tingnan nyo, wala talagang dating Upang mapangasawa Kasi lang na ganun. Mga kababayan, gusto kong sabihin sa inyo na dapat kayong mag-ingat sa oras na kayo ay makarinig ng ganito. 'Di ba? alagaan ang Ano daw? Malakas echo ko, wala naman akong echo. Maria Cristina Abon, wala. Ay, may Cristina Bon, wala akong echo. Ano sinasabi mo? Tuloy tayo. inyong kaligtasan. Iwasan ang mga lugar na may nagaganap na operasyong militar o malaking pagtitipon ng Sino pa naman loko-loko ang pupunta doon sa may mga operasyon ng militar? Naturally, iwas yung mga kababayan natin doon. Diyos ko naman to. Alam naman, may nagbabarilan doon. Tara, punta tayo pare. Ganon. Uy, may mga nagraraling mga ibang lahi doon, Pilipino ka. Tara, sama tayo. Nadamay ka tuloy. Diba? Diyos ko. Totoo yan. Kunwari, nag-aalala yan. Ginagawa niya lang yan para sabihin na, paek-ek lang. Drama ba? Isipin niyo mga ka-eksena, magkatas umiyak, nag-Thailand, nag-shopping. Gusto mga mayor. Hindi ko naman gusto ina mo. Aray ko. Maugulat ka na sa Thailand, no? Kapong kap. Ayop na Vice President yan. publiko. Mahigpit Na subaybayan ang mga opisyal na abiso at paalala mula sa mga lokal na otoridad ng bansang inyong kinaroroonan at ng kanilang Ministry of Foreign Affairs. Wow! Maging mapagmatyag sa mga balita mula sa mapagkakatiwalaang organisasyon ng media. Panatilihin ang regular na komunikasyon sa inyong pamilya. Hindi, ililihim nila yan. Ililihim nila. Ko naman, pagka ano naman ang pinagsasabi nito. Sasabihin na naman nung vlogger doon sa Singapore, yung Brian Kaluwag ba yun? Sabihin na naman nun. Iba talaga ang galing ni Sara Duterte. Napaka-professional. Professional. Lolo mo. Mga mahal sa buhay,
at mga pinagkakatiwalaang kaibigan tungkol sa inyong kinaroroonan. Hindi, doon sila magsasabi sa mga traidor nilang kaibigan, sa mga chismosa nilang kaibigan, hindi nila ipapaalam sa pamilya yan. Diyos ko, napaka motherhood statement, walang kalatoy-latoy, ang pangit. Aray ko. Totoo lang, di ba? Onan at kalagayan. Mm. Paniguraduhin na hawak ninyo ang emergency numbers ng ating Departments of Foreign Affairs at lokal na otoridad ng inyong bansa. Siguraduhin valid at hawak ang inyong mga dokumento at pasaporte. Eh paano yung mga TNT? Eh di hindi sila kasama. Kate Cruz, direct, ba't parang wala si Glenn Chong? Baka may jowa na. Ewan ko lang. Di ba? Oh. Hindi ganun mali ka. Eh paano nga yung mga TNT doon na Pilipino gustong umuwi? Sabihin mo, ihanda yung passport. Kasi yung mga TNT, malamang sa malamang, paso passport niyan. Malamang yung iba, hawak pa ng employer o kaya hawak ng amo. Yung ibang mga nag-TNT na hindi na nakuha yung passport. Ano ba naman to? Walang kaalam-alam talaga tong hindut na to. Oh. Tuloy tayo. Ano to? Nasangkot saan? Sabi ko sa inyo, pag ang mga didiris talaga, mandurobo talaga eh. Tuloy tayo. Oh. Kung lalo pang lumala ang sitwasyon sa seguridad, maging handa na baguhin ang inyong mga plano. Hindi, magiinom sila. Di ba parang ginagawa niya talaga, hindi, sa bagay, gano'n naman talaga yung mga didisit talaga, pinapakain lang ng tain itong mga to eh. Pinapakain lang ng kabobohan, ng katangahan. Imbis na matuto parang ang nagiging dating, binobobo lalo. Di ba? Anumang oras kung kinakailangan. Gayon din, kung kinakailangan, ay lumapit sa ating mga embassy. Hindi sila lapit doon, sa bumbero sila lalapit. Upang mabigyan ng tamang payo sa pinakaligtas na paraan sa pag-uwi ng Pilipinas. Yung gagawin na yung pinakamahirap, lalangoy sila. Mula dyan sa Middle East, lalangoy sila hanggang papuntang hanggang Palawan. Ganun niyang buhay to. Sa panahong ito, nang walang katiyakan, ang inyong kaligtasan ang pinakamahalaga. Wey! Kaligtasan ba talaga? So, tigil-tigilan mo kami. Oh. Naway patnubayan at ingatan kayong lahat ng may kapal. At ipagdasal natin ang kapayapaan, pagkakaisa at kaligtasan ng lahat ng tao sa Middle East. Syukran. Ina mo ka, utang ina ninyo, utang ina ninyong lahat. Okay na. Oh, yan napakaganda, ang galing. Ang galing. Oh, dito naman tayo kay Pangulong Bongbong Marcos. Wait lang. Sana yun? Oh, dito. Compare natin mga ka-eksena. Oh. Kay Pangulong Bongbong Marcos, 2 minutes din. Halos. Oh. Hi, BMB RNP, saan ka na nagpupunta? Mukhang nawiwili ka sa, sa tawag dito. Sa Alindog Beauty Parlor, Charot. Game. Pakinggan natin to mga ka-eksena. Mr. President, dito, sa mukha pa lang, makikita mo talaga kung sino yung may sinseridad Tsaka yung kanilang sinasabi. Banat. Oh. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa palagay ko po ay nambalitaan nyo na po na binomba ng Israel at saka ng Amerika ang Iran. At ang Iran naman ay sumagot at bomba naman ng mga American base sa United Arab Emirates, sa Bahrain, sa Oman at siyempre sa Israel. Alam naman natin na napakarami ang Pilipino diyan sa bandang Middle East. I'm sure nag-aalala kayo sa inyong mga kilala, mga kaibigan at mga kaanak na nandun. Mula nung nabalitaan natin na nagsimula itong gera, ay nag-monitor na kami kahapon pa ng late afternoon sa ating mga embassy, sa ating mga labor attaché, sa lahat ng mga embassy natin doon sa Middle East.
At nais kong i-report sa ating mga kababayan na sa ngayon, as of 9 o'clock Sunday, wala po tayong natatanggap na report na may casualty na Pilipino. Oh, kumpara mo kay Sarah, mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayo po ay aking gustong, ewan ko sa'yo, Sarah. Ina mo. Dami mong drama sa buhay. Diyos ko, wala maramdaman kahit anong kiliti. Diba? Oh. Wala pong Pilipino ang namatay, wala na Pilipino ang nasaktan. At sa ngayon ay patuloy ang aming pag-monitor para tiyakin na nasa magandang kalagayan ang ating mga kababayan sa Middle East. Ang ating tuloy-tuloy na binabantayan dahil ito'y kailangan natin tuloy-tuloy na bantayan at hindi ito tapos pa. Palagay ko patuloy pa itong gerang ito. Ngunit sa aming latest report ay ang ating mga kababayan ay nasa safe na lugar. At sila ay kapunta sa mga bomb shelter kung saan sila at lumalayo sila doon sa mga bases ng Amerikano upang hindi naman sila mapalapit sa alanganin. Thank you po, BMB RNP. Oh. Patuloy po ang pagre-report natin habang dumadating po ang report sa akin. Magandang umaga po. Diba? Yung sasabihin ng iba, formal. Diba yun? Busina na busina. Diba yun? May parcel ba sila? Wait lang, may bubusina sa labas. Tignan ko lang sa CCTV ko. Wow, taray, may CCTV si Derek. Siyempre, wala mo yung mga detret dyan. Wala. May naglalaro lang. Yung CCTV, oh. Okay. Diba? Kita nyo naman mga ka-eksena. Compare mo kay Sara Duterte. Ang sinabi niyang lahat ng yun ay motherhood statement na napaka alam mo yun, Diyos ko, hindi ko maintindihan, 'di ba? At yun talaga nag-update. Oo. Kahit sabi mo pang sinabi ni Sarah dito sa ano niya na mag-ingat, magganyan-ganyan, halata mo naman, binabasa naman at ginagawa niya lang para lang magmukha siyang relevant, 'di ba, Jinky? Maraming salamat. Hindi, paano ako magre-relax? Nabibisit ako kay Sarah. Baka walang kwenta eh. So, iba, 'di ba? O sige, mamili kayo. O sagot kayo. Kanino mas okay na mensahe at pagbabalita o pag-update diyan sa atin sa nangyayari? Kanina to. O sige, sagot kayo diyan habang nire-ready ko yung ipapakita ko. Sige, sagot. Ayan. Ito mga ka-eksena, para po sa mga kababayan natin na apektado ng tawag dito ng sigalot. Yung mga kababayan natin sa abroad at sa Pilipinas, makinig po kayo Ito, sa ipapakita ko. Yan, wait lang, lalakihan natin. Okay? Ito po. Yan. Ito po ang emergency hotlines na pwede nyo pong, kay Pangulong Bongbong Marcos mismo yan na page sa Facebook. Yan. Ito po yung para sa Metro Manila. Yan. Ito po yung sa regional, international, at ito po yung kanilang Viber. Para po sa mga kababayan natin yan na na yung mga kamag-anak doon sa Middle East at yung mga kababayan naman natin, makapag-update at malaman mismo direkta sa OWA. Time to time, pwede silang makapag-check, 'di ba? Dixon Mayas, ano 'yan? Huwag mag-flooding, hindi pwede 'yan. Isa lang, 'di ba? So, paki-save po ito para meron po kayong contact, meron po kayong hotline na pwedeng matawagan. Sigurado po yan,
maraming tumatawag, maaring maka-encounter kayo na busy dahil syempre hindi lang din naman po kayo yung kamag-anak na gustong maka-update. Kaya tiyaga lang po talaga. Okay? So, meron namang Viber, merong para sa Globe, Smart, na pwedeng mag-message kayo. Siguradong may sasagot naman dyan. Pero kung call, kailangan nyo ng pasensya. Okay? So, let's do this mga kaiksena. Puntahan na natin si Michael Jackson. So mga kaiksena, eto na po, no. Eto nga ipapakita ko sa inyo dahil sobrang busy ko nga at late pa ako nakakapag-live na pag-iiwanan tayo sa mga balita. Pero sabi nga nila, huli man din at huli, magaling pa rin. 'Di ba? BMBRNP. Weng Olino, maraming salamat. Sayo ka muna, direct pamparelax. Sige na nga. Barbilat, Barbilat, Barbie, 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 Barbilat, Barbilat, Namatay. Bakit namatay? Barbie, Barbilat. Sorry, naglolo ko yata yung yung audio ko. Thank you, Jinky, at Weng Olino. So, mga kaiksena, late man ako dito, pero nung nakita ko nga to, kasi sobrang busy, nakita ko to kanina lang. Sabi ko, uy, sakto Oh. Kim Namo, pabati, direct video ko kahapon. Belated happy birthday, Kim Namo. At enjoy, sana naging masaya ang kaarawan mo. At sana ikaw ay may hangover pa. Kung ikaw man ay naghanda at kumain, nagpainom, pansit canton. Easy. Charot lang. Okay, ito na, hindi na ako matapos-tapos. Mamaya na. Wait lang. Pa-introin nyo na ako. Diba naman, yung pinapa-intro nyo ako eh. Ito na ano na ako eh. So, nung nakita ko to mga kaiksena kanina, sabi ko sakto. Diba? Makakapag na ako dito. React dito. Tapos nakita ko, sabi ko, anak ng kubeta may ganito pala tong hindot na si... Tinan mo, bakit hindi ko tatawagin Michael Jackson yan? Boom! Diba? Sige kayo, musga. Galit na galit yung nose line no? Easy. Aray ko. So, eto na nga mga kaiksena. Grabe. Kapag dito talaga mga kaiksena, makikita ninyo na kontroladong-kontrolado si Amy Marcos ng mga Duterte at ng kanyang mga kaalyado. No? Kasi kahit na kitang-kita niya ng mali ang ginagawa nitong kalbong si Bato, aba, pinagtatanggol pa ng haliparot. Diba? Hindi, sa totoo lang mga kaiksena, napanood ko kanina, sabi ko, senador, sabagay, hindi na tayo magtataka, senador to eh. Pero, usaping manggagawa mga kaiksena, usaping trabaho, usaping manggagawang Pinoy. Ha? Napakabigat na nun. Tas sila, usaping mga government official na punyeta, sabi pa ni Robin Padilla, magkano lang daw yung sahod ng senador? 200 to 300,000. Nilalang mo yon, bigay mo sa akin yan, ipunin ko yun ng ilang buwan. Boom! Bili ako ng sasakyan yan. Aray ko. Diba? Minamaliit ni Robin yung 300,000. 200 to 300,000. Diyos ko, Robin. Kaya nga kami busit na busit sa'yo eh. Wala kang silbi, sumasahod ka ng ganyan. Boom! Inunto. Well, anyway, dito tayo mag-focus kay, Because a thriller night. Boom!
Pakinggan ninyo kung bakit kabuisit-buisit tong pahayag ni Babalina, mga ka-eksena. Pasok mo. Sabi dito parang ang dating pa, ginusto ba ni Bato yan? Sabi? Oo, sabi niya. Sabi niya gano'n, no? Bakit? Ginusto ba ni Bato? Hindi niya ginusto yan. Ang sipag-sipag niyan eh. Boom! Talaga, oh. Nga, pakinggan nga natin. Ma'am, pwede lang hingin namin yung comment nyo sa kasama nyo po sa minority, si Senator Bato. Kasi naharap na po siya sa ethics complaint. May nag-file po kanina. Ganon. Pabebe. Ganun. Kahit alam mo, migil ka, Migil ka. Direct 1.5 tinanggap ng mga senador. Bawi sila ng allowance. Talaga? Nako. Wait lang, hilikod ko sumasakit. Tuloy. Hindi ko pa nakikita tignan natin. Hindi ko pa nakakausap si Senator JV ang chair, di ba, ng ethics. Hindi, malay ko ba? Hindi ko alam kung anong gagawin nila. Dapat ba siya Naawa naman ako kay Senator Bato. Kapitbahay ko yun sa opisina. Naawa daw siya, naawa. BMB rin pinaawa, Teacher, 30K, tadad pa ng kaltas. Ay, ba yan? May gagamba. Maging Spider-Man ako rito, Ikaw, totoo, di ba? Teacher, sundalo, pulis, magkano sahod? Boom! Samantalang to mga punyemas na mga walang kwenta, mga chinador na mga senador na to, mga tampalasa na to, magkano sahod? Ang laki, di ba? May panggasolina, may pangganito, may allowance, may achuchuchu, nakakakuha pa ng kickback. Boom! Paano pa naman kaya yung mga nagpa-factory? Anong factory? Boom! Factory. Baka magkamali diba? Mahirap na. Isipin nyo na lang yung mga ordinaryong manggagawa, pumapasok sa mga garments, pumapasok sa mga contractual, sa mga malls, mga ganyan. Halos magkandara pa na magsuntukan na makakuha lang ng customer. Tapos, magkano lang ang sahod. Diba? Hindi sila senador Bakit? Ginusto ko ba yun? Diba? Tingnan niyo mga kaeksenang, sarap talagang Hindi ko talaga matanggap mga kaeksena na senador. Naawa dun daw siya kay Bato. Pero doon sa mga mamamayang Pilipino na ang sahod ay napakaliit, ang daming kaltas, tapos no work, no pay, hindi ka naawa? Inanto? Meron nga nagsasabi na hindi daw kukuha ng sweldo at wala na raw yung opisina niya. No work, no pay daw ang basehan. Hindi ko maintindihan. Tama ba yun o hindi? Kahit kailan, wala ka naintindihan. Gunggong to. Kaya hindi ko naintindihan. Paano mo maiintindihan? Dutai ka. No work, no pay daw ang basehan. Hindi ko maintindihan. Tama ba yun o hindi? Parang hindi naman yata. Hindi daw tama yun, mga kababayan kong Pilipino. Ikaw, security guard ka, magkano sahod mo? Kumpara mo kay Bato, tapos si Bato hindi pumapasok, may sahod, may allowance. At ang sabi pa nitong hayop na senador na to, mali daw yun. Mali daw na tanggalan si Bato ng sahod. No work, no pay. Sabi niya, ikaw. Ikaw na isang kahera, gasoline station boy, may station. Gasoline boy o girl. Sabi ni Chabit, ikaw girl, gasoline girl, tsaka boy. Ikaw na waiter, 'di ba? Ikaw na janitor. Isipin mo yan Isipin mo yan, pinagtatanggol nito, imbis ang ilaban, yung kawawa naman yung taong bayan natin. Dapat pumasok na si Bato. Dapat, kung ayaw pumasok, kailangan niyang harapin yung complaint. Kailangan, masunod na yung no work, no pay. Di ba dapat ganun ang sabihin yan?
Di ba dapat ganun ang bukang bibig niyan? Ang concern niya, taong bayan. Kahit kaibigan mo pa yung hindot na kalbo na yan, hindi ka dapat doon pumapabor. Kasi binoto ka ng taong bayan, binayaran ng taong bayan. Ano ba? Kasi ikaw, binayaran mo yung boto. Basta, nanalo ka. Sabagay, kasi gano'n nangyari. Ang pagsisilbihan mo taong bayan, hindi si Bato at ang mga Duterte. Talaga nakakagigil. Ito, sarap ang pasin ng tabla no? Aray ko! Anong tabla? Mga 1/4, wag, manipis yun. Siguro mga 3. Boom! Paluchina, hindi. Siguro Nara. Tuloy natin. Nakita nyo kung gaano kagarapal to si Amy Marcos, oh. Nagpa-press con ka pa. Tas ganyan din sasabihin mo? Dapat na rin ba talaga siyang singilin, ma'am? Dahil sa tagal na rin po nung absences, he's not performing din po talaga. Ginusto ba niya yun? Ang inumin mo. Aray ko. Ginusto niya, nagtago siya eh. Ano ba sabi niya? Go, Mr. Trillanes! Make my day! Siya nagpunta. Nawala. Aray ko. Di ba? Sir, di po ba kayo takot sa warrant ng ICC? Hindi mo na ako matatakot? Hindi ko mo sila, ano po masabi kay Trillanes? Kasi siya po magpo-post na meron na daw kayong warrant na ganyan-ganyan. Ako, sabi ko, go ahead, Mr. Trillanes! Make my day! Tuloy natin. Hindi daw ginusto ni Bato ang hindi pumasok at magtago. Yun ang sabi niya. Kalooy mandong. Kayo mga kaiksena, bago ko ituloy, anong masasabi niyo sa komento ni Amy Marcos? Ginusto daw ba ni Bato yun? Bakit kami hindi mo tinatanong? Ginusto ba namin na magtago siya? Ginusto ba namin yung pinagagawa niya? Tapang-tapang tapos wala palang betlog. Kung ano yung kinalbo niya, siya namang walang betlog. Di ba? Oo. Si Senator Bato, kilala ko yun eh. Di kayo na. Kilala mo pala, di kayo na. Ikaw magpasahod kay Bato. Atat magtrabaho yun. Ang aga-aga pumasok. Parating nakababad sa lahat ng committee hearing. Ang hilig-hilig ng magtrabaho. Wala sa katawan nun na hindi magtatrabaho. Bakit hindi pumapasok? Diba? Huwag mong iyabang na mahilig magtrabaho si Bato. Ano bang kailangan yung gawin? Kumain, parang si Robin. Yun ang trabaho nyo, magtrabaho, pumasok. Ano expect namin sa inyo? Maglolo kayo dyan? Boom! Wag naman. Kaloka tong mga to eh. Maintindihan eh. Kainis. Paki naman kung ginusto niya yun. Andyan kayo para magtrabaho sa bayan. Puro sariling interest importante sa inyo. Correct ka dyan. Ginusto yan di pumasok. Walang betlog sa ICC. Hiyang-hiya naman kaming taong bayan kay Bato. Di ba? Ang problema, hindi siya nakakasigurado na bibigyan talaga siya ng proteksyon. Bakit po proteksyon na si Bato? Teka, bakit po proteksyon na si Bato? Ha? Ano siya? Alam mo, ang lala talaga ng mga senador talaga ngayon. Lalo na yung mga Duterte senators, ang lala. Nakakaloka. Dixon Mayas, isa-isa lang, ha? Ano tingin mo sa media, o tuto ba o bobo? Hindi ako makakapag-comment ng ganyan, kung uto-uto o bobo. Sa mainstream media o media, kailangan nilang gumawa talaga at makapagbalita. So kung ano yung trending, kung ano yung makakapukaw ng atensyon ng taong bayan at sa tingin nilang mas view sa kanila, gagawin nila yon. Diba? Baka sabihin mo, bakit pinaniniwalaan nila si Amy? Ba't nila kino-cover? Yun ang trabaho nila eh. Diba?
Tuloy natin. May iba't ibang sinasabi dito. Kaya yun nga ang alma niya. Pero kung sa Ang kapal naman ang mukha ni Bato, umaalma pa si Bato niyan, ha? Nung ginawa niya yung pagpatay, kami ba nag-decide nun? Kami ba kumabit ng ganatilyo? Kami ba nag-utos? Di ba si Digong tsaka si Bato ang gumawa niyan? O ba't ipapasa nyo yung ganyan na ginusto niya ba yun? Boom! Tigil-tigilan mo kami, Amy, sa kaanuman mo, ha? Diyos ko, isa kang disgrace. You're disgrace to the Marcoses. Promise. Boom! Poproteksyonan. Siya nga, naku, Diyos ko. Pinangalanan na nga siya, poproteksyonan. Pa sa poproteksyonan? Diyos ko, kami dapat ang pinoproteksyonan nyo. Ina nyo. Aray ko. trabaho, hindi naman siguro pwedeng sabihin na ayaw niya magtrabaho. Ano nyo? Gusto niya magtrabaho pero ay pumasok? Diyos ko, lala mo, Amy. Tinan nyo namang utak to. Sa pagtatrabaho, hindi naman siguro pwedeng sabihin na ayaw niya magtrabaho. Napipilitan lang yung tao. Wow. Easy, easy. Aray ko. Oh, yes, I'm the great pretender. Ooh, and I want you sing, and I want you more. Diyos ko, ewan ko. So, gano'ng katagal, ma'am, siyang dapat pagpasensyahan ng Senado na hindi pumasok po? Dapat may assurance na Tinan nyo na yung tanong, mga ka-eksena, ha? So, hanggang kailan po siya pagpapasensya ng taong bayan? Ang sagot, gano'n. Dapat may assurance. Sigurista. Aray ko. Hayop talaga, oh. Ang tindi talaga nito mga senador na to. Assurance? Paano siya witness? Diyos ko po. Ano yan, ipapasok ng witness protection program? Ha? May assurance? Ano siya? Tawag dito? Yung inibita, resource person. Awag naman. Diba? Diyos ko po. Ano ko nakain daw. talagang ipagtatanggol ang mga senador na inaakusahan sa ibang bansa. Itsura ni Amy. Nakita naman natin yan, di ba sa nakalipas, Na? ang mga senador. Ba't ganun yung ilong niya? Parang kinabit na lang, no? Yung dito niya, yung dito. Tapos yung dito sa may ganito niya. Tapos sa kabilang, parang kinabit na lang. Feeling ko malalaglag, mga kapatid. Dapat dito, i-ano direct. Tawag dito, i-rebit. Tuloy natin. Nakakaasa naman dito sa Senado. But no communication with Sen Bato, ma'am, so far? Wala na eh. Nung November, meron pa eh. Wait. Aray ko. Matanggal ang ilong. Wala nang contact. Talaga? Matanggal ang ilong, ha? Ikaw din, sige. Pero nga hindi na sumasagot eh. Wait. Your stand would be, still be patient with him, na hintayin siyang pumasok? Sa palagi ko, hindi naman niya ginusto to eh. Mga kababayan ko, magsigising kayo. Hindi ginusto ni Bato daw to. Ang lala talaga ng mga Duterte senators, mga kapatid. Hindi nagsisilbi para sa taong bayan. Nagsisilbi para sa tatay nilang karton at sa kanilang demonyo na si Sara Duterte at kanyang mga kapwa senador. Now, Marcoleta.
Sabihin mo kung walang kulay. Baka naman abutin ka rin ng Alindirek. Baka it took you 47 years bago nyo maintindihan. Ha? Kami ngang hindi mga abogado rito, kaming mga tambay lang eh. Kitang-kita namin ang galawan nyo rito eh. Tapos kayo nagpapatay-patayan, mali siya lang kayo. Ito ka 47 years. Bobay lang. Ewan. Oh. This was not intentional. This was not what he wanted. Sabi niya nga, ready nga daw siya eh. Di ba? Ready daw siya eh. Hindi daw siya magtatago eh. Tapos sabihin mo ngayon, hindi niya ginusto. Loko-loko. Di ba, Maring Alaysa, maraming salamat ha. Pinairal ni Bato yung kaduwagan niya. Magtataka pa ba tayo, mga kaiksena? Yun na nga lang sa paputok, tumakboy. Parang bading. Napindot lang yung paputok, umano yung pulbura, takbo na kagad eh. Chief of police yun ha. Aray ko. Sabi, matapang lang kasi si Bato, tsaka kayang pumatay. Sinabi niya yun eh. Diba? Eh syempre, nasa kapangyarihan, nasa pwesto, kinakatakutan. Oh. Pero kung nabuhay si Bato ng ordinaryong Pilipino, tingin nyo, diba, hindi niya magagawa yun, hindi niya kaya. At kung hindi naging taga Davao yan, oh. But if there are threats to his person, there are threats to him that will not be Gay, kaya mo yan, Amy. Gay. Sagad mo na pagtatanggol mo. Wala, ba't ganyan yung baba niya, oh? Boom! Parang yung guhitan mo lang ng ganito yun, no, ng pentel pen. Wanna play a game? No? Ano ngayon? Parang sopor. Wanna play a game? This game is not yung meron dito yung nagbabike. Kumagano, no? No? Kawig din eh, no? Makeup lang ng puti. responded to, and he himself will not be protected, mahirap naman siguro pilitin yung tao na pumunta. Sana may assurance siyang konti na kahit papano, katulad ng dati, yung mga senador, pinagtatanggol. Ay, hindi. Hindi pwede. Kung ikaw naman talaga ay dapat managot, 'di ba? Dapat mabago na 'yun, mga kaiksena. Dapat ang mga opisyal ng gobyerno, kahit presidente, 'di ba? Direct di mo BBM ka. Wala, para maganda. Kung talagang may ginawang kasalanan, walang immunity kagad. Antayin pa yung termino matapos. Ganun ako katiwala kay Pangulong Bongbong Marcos eh. Tanggalin nyo na yan, yung mga immunity nyo ng mga senador na yan. Kaya ibang yayabang eh. Diba? Basta ikaw ay napatunayan at malasang ebidensya sa'yo, diba? Walang excuse. Harapin mo yan. Yung mga ganun kasi, kagaya ng mga senador na nananamantala, ang lalakas mga mambuli, ang lalakas manakot, detector. Huwag mo kung ganyan-ganyanin, uupakan kita. Yung mga ganon. Kasi ba? Shape ka na. Mr. President? Mr. President? Kaluluwa ng mga... Ang gagaling eh, no? Pinagsasabi mo, pagtatanggol kayo kahit na kitang-kita na may pagkakamali kayo? Ba't kayo pagtatanggol? Sipain ko pa kayo eh. Ng Senado. Wala ngayon ba? Tingin mo? Hindi ko alam eh. Parang paiba-iba kasi minsan yung... Tinan mo, wala ka palang kasiguraduhan sa sinasabi mo. Ang dami mong sinasabi dyan. Kaya tuloy ako, dami ko rin sinasabi. Sinasabi. Naalala ko tuloy mga kaiksena, yung sa slogan ni Bato, di ba? Parang, sagot ka ni Bato, parang ganun eh. Ano ba yung, yun, sa tarpaulin niya na makikita mo? Pag ganun pa siya, may itaga mo sa bato.
Ang sinamukha, utang ina ninyo. Nakita yung poster ni Digong. Ay, ni Digong. Ni Bato, tsaka ni Digong. Nakaganon pa si Bato sa anong campaign, no? Itaga mo sa Bato. Ang alin? Pagtatago ni Bato. O kaya naman, itago si Bato. Aray ko. Nakita niyo yung poster na yon? Wala niya, akala mo talaga tigas-tigas eh. Di ba, Batoman? Yung ibang senador, ibang sinasabi. Lupa baby yung putik niya. I mean, hindi ka 22 years old. Please lang. Huwag ka magpa-bebe. Ha? Kaya hindi ko rin mabintang si Senator Bato eh. Yung ethics, pasensya, hindi ko pa nakikita eh. Kanina umaga raw. I haven't seen it and I haven't spoken to Senator JV regarding that. Pero ma'am, yung pong sa reso nyo, sa minority, may mga nagsabi na rin ba sa majority na pipirma po sila? Dun sa, Saan? Yung sa reso po, dun sa... Aling Saan? Pa-baby? Saan? Diba? Sabi na rin ba sa majority na pipirma po sila? Ayan o, tinan mo yung ano niya. Para malalaglag yung nose. You know? Sino nga nag-makeup dito? Ba't ganun? Direk baka hindi na batak. Aray ko. Pwede ba yun? Dun sa... Saan? Yung sa reso po, dun sa... Aling reso to? Yung sa minority reso, yung sa ICC. Na kailangan Yung sa dumaan po sa ICC. courts muna ng Pilipinas. Ay, Jaycee. Aray ko. Kami ang pa-baby. Kami ang pa-baby girls. At walang makapipigil sa amin para magpa-bebe. Sinamukha, Pinas. Parang meron. Oo. Sa majority. Oo. Kasi wala naman sinasabi doon na controversial kung tutuusin eh. Ang position ko nga, there's nothing more to interpret or to construct. That in fact, the Constitution is loud and clear and that a Filipino court should first issue a warrant before any foreign tribunal can get involved. Para sa akin, ang liwaliwanag nun, sinasabi lang ng reso, liwanagin yung options of surrender and extradition that are found in our Republic Act in Section 17 and to interpret both paragraph 1 and 2 in conjunction with each other. So, parang napaka-inoffensive, ino-accuse naman yata yung resolution namin. Hindi naman siya controversial. Hindi daw controversial. Anong hindi? Mahirap pa intindihin, Amy. 'Di ba? Kung yung dating presidente nga nadala sa dahig yan pa kaya. At syempre, ginawa yun nang naaayon sa batas. Ngayon, kung may problema kayo, iyak na lang kayo sa gilid. Aray ko. 'Di ba? Kami ang pa-baby girls. Parang siguro, magtatanong sa Korte Suprema, ano ba talaga interpretasyon ninyo dito? Para sa akin, wala namang i-interpret, ang liwaliwanag. Thank you. Thank you, ma'am. O, yun lang. Happy 'Di ba, mga kaiksena? Kayo na humusga kung papaano talagang pinagtanggol ni Amy kahit na sobrang nakakasulasok yung mga sagot niya na marinig mo bilang Pilipino, na mas pinapanindigan at pinapaniwalaan at kinakampihan pa niya si Bato. Imbis na gumit na or para sa taong bayan, hindi niya kayang gawin. Hindi lang pala siya, kahit yung mga ibang senador, lahat ng senador, 'di ba? Na hindi kumukundi na kay Bato, dapat yung mga yan mag-resign na kayo. Tingnan nyo. Okay na. Puntahan naman natin tong nakakatawang balita na to. Type action mga kaiksena. Ngayon, meron akong nakakatuwa at ewan ko na
kung sa inyo nakakatuwa kasi natutuwa lang ako. Kailangan ko ng inyong opinion at sagot. Opinion at sagot, isa lang yun. Sige. Kailangan ko ang inyong sagot, mga kaiksena. Ang tanong, direct ang tanong. Naniniwala ba kayo na ang Davao City, ang Davao City ay number 1 sa Pilipinas para daw tirhan, magtrabaho, mag-invest ayon sa CEO World at posto ng TFX. Yun ang sabi sagot kayo, oo o hindi. Sang-ayon ba kayo dito sa post ng TFX na, ewan ko, anong TFX yan? Di ba? Tama raw FX? At, yan. Okay? Bakit natin pag-uusapan yan? Para kasing nakakagago lang. Okay? Nag-number 1 para daw sa Pilipinas na magandang tiran, magtrabaho, mag-invest. Putik na yun, ang daming ang droga dyan Aray ko. Ang daming ang nagkakahulihan dyan Bulto-bulto, hindi lang kung ano-anong bato, pati damo. Huwag nyo ring alisin, mga kaiksena. Paano magiging ligtas ang buhay mo Nagkalat ang mga addictus dyan. Nagkalat ang mga drug lords dyan. Aray ko. Saan galing yon? Yung mga nahuhuli, kamakailan lang, napakalala ng krimen dyan sino niloloko nito mga hindut na to? Pangatlo, paano naging masarap tumira dyan? Paano naging number 1 masarap tumira dyan? Hindi pa nga bumabagyo, baha na. Aray ko. At least man lang bumagyo, at least katanggap-tanggap na bumaha. Punyeta, city na nga, binabaha pa. Bobo lang nung naniniwala dyan. Invest daw. Paano mag-i-invest dyan? Aray ko. Ang nag-invest lang dyan, sige buloy. Pinaglolo ko talaga nila yung mga, kulto nila, living, working, investing. Mukha mo. Barbilat ka talaga. Barbilat, barbilat, Barbie, 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 barbilat, barbilat, Barbie, 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 barbilat, barbilat, Barbie, 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 barbilat. Munti ka na sumilip. Wala akong bra. Aray ko. Baka may makita kayong prunes. Diba? Yan. At least sinabi nyo at least. Asawa ko does not agree from Davao City. Siya. Hate niya. Actually, isa sa mga dito, solid nating ka-eksena na kakailan lang, kakauwi lang, nagbakasyon. Si Robert Ramos, kahit sinasabi niya, pakbaho daw. Tapos, tawag dito, ang traffic daw. Nasabi lang nila, mga nagsasabi lang maganda tumira dyan. Siyempre, yung mga DDS lang. Pero yung hindi naman talagang DDS supporters, pag tinanong mo yung mga taga dyan, hindi naman. Biruin mo, city na, binabaha pa. Tanga-tanga naniniwala dyan. Paano naging masaya yun? City ka na nakatira, binabaha ka pa. Aray ko. Paano naging masaya yun? Met-maya, kaliwaan. Huwag kakahulihan ng droga. Daig nyo pa yung Metro Manila sa iyo sa Davao lagi may nahuhuli. Ano yan? Scripted? Diba? Nakakalungkot na balita, Drake. Merong casualty. Ano ba yan? Ngayon lang? Naku. Diba? Diyos ko, kung papipiliin mo ako sa mas magandang tumira, sa puso ko. Aray ko. May hugot? Animal ka, Direk? Hindi ka ganun-ganun ka? Wala, biglaan lang, naisip ko lang. Diba? Saan magandang tumira? Di sa puso ko. Para kiraramang dumaring sa buhay ko. Ikaw lang ang
ang hiraharap ng buyo. Buksan mo, papasukin ako. O yan, natanong ko lang naman mga ka-eksena. Gusto ko lang kayong tanongin dyan. At least kayo mismo sumagot. Kasi ibang mga kilala kong taga Davao, sinasabi nila, sinungaling yan, Direk. Tsaka ito pa, panghuli. Paano naging masarap tumira dyan o number 1 na tiran sa Pilipinas? Ha? Yung mga nagbe-message sa akin sa Facebook page na taga Davao, Direk, takot kami. Ba't kayo takot? Ba't kayo tatakot? Doon pa lang sa panahon ni Digong, kahit ngayon, takot kami. Power tripping tong mga Duterte. Ikaw ba naman, tumira ka ng pokpok, di ka na, bumembang ka ng pokpok, di ka pa nagbayad, tapos ikaw pa yung magsasaksak, ikaw pa yung mga headbutt. Sino yung Direk? Yung congressman. Sino? Pangalanan mo nga, si Paulo Duterte. Aray ko. Buksan mo, papasukin ako. Kulang ang bayad sa'yo. Ano bang dapat kong gawin na para paalisin? Buksan mo, sasaksakin kita. May headpad pa akong dala. Aray ko. Diba? Ewan sa inyo. Ito na. Nampasan na natin yung lintik na kasinungalingan na fake news nitong mga to. Kasinungalingan na fake news pa. Diba? Oh. Saan na tayo? Ay, nako. Talaga, oo. Ano ba yan? Yung mga hindi pa naglalike dyan, anong petsa na? Hindi pa kayo naglalike, ha? Ay, talaga. Gusto nyo na naman ako ma-high blood, ha? Wait lang. Okay, asan na yung papakita ko dyan? Nako. Yan. Wait lang, hinahanap ko lang. Okay. Ito. Saan ba yan? Wala pa. Ayun. Ito. Diyos ko. Punta natin itong, yung drug war ni drug war ni Digong. Okay, ano meron dyan? Ito. Sabi kasi mga ka-eksena, Duterte denies committing drug war murders. Kaufman says in closing statement. Boom! Alam mo, kapal na mukha ni Kaufman, Direk, intindihin mo na. Bayad yan eh. Kaya gagawin yan lahat ng kapike-pikean at kasinungalingan. Kagaya na ginagawa ng mga trolls nila, mga vloggers nila. Diba? Kitang-kita naman na may napatay. Kitang-kita naman may nadamay na inosente. Kitang-kita naman lahat ng ebidensya. Sabi ko, sa mga pulis, kapag makita mo yan at walang baril, bigyan mo. Boom! Kapag may baril na, palabanin mo. Lumaban o hindi, patayin mo. Aray ko. Diba? Alam mo, Kaufman, nakakaawa ka. Kung ako sa'yo, makisosyo ka na lang ng totoong business dun sa may-ari ng Kaufman na sabon. Diba? Ang daming ebidensya kay Digong, tapos ang kapal ng mukha ni Kaufman para magsabi na denies yung committing murder ni Digong. Ano pa sabi? Ako mismo ang kinalabit ko. Ako, pinatay ko. Sabi ni Digong, no? Ano pa? Sabi ni Digong, yung ICC, pumunta na kayo rito at mag-imbestiga. Matanda na ako. Mamatay na ako. Hindi mo niya maimbestiga. Magpunta na kayo rito. Magsipain ko kayo. Ano ba sabi, Direk? Meron pa siyang sinabi na sa Hong Kong. Okay.
Sabihin na natin na totoo. Totoo. Ginawa ko ba to para sa sarili ko? Sabi ng mga DD-shit, hindi. Ginawa ko ba to para sa mga anak ko? Boom. Hindi. Ginawa ko ba to para ganto? Hindi. Ginawa ko to kasi para kahit kunti magkaroon ng ginhawa ang Pilipino. Hindi namin. Aray ko. Tanga-tanga din eh, no? O, sige, tuloy natin to. Bakit kaya? Dahagi ni Lead Defense Counsel Nicholas Kaufman sa kanyang closing statement ang naging usapan nila ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Doon ay iginit daw ng dating Pangulo na wala siyang pinatay o pinapatay. Sinungaling talaga. Utang ina ninyo. Sinungaling talaga, oh, yung tatay nilang karton. Baka sinabi niya kay Kaufman, ganito, direct. Ma'am, wala akong sinabing ganyan, ma'am. Papatayin ako ni Marcos niyan, ma'am. Wala akong sinabing adik. Maniwala ka, ma'am. Matanda na ako. Aray ko. Di ba script eh? Oh, hayop talaga to si Digong. Ang tindi talaga ng mukha. Nasa ibang bansa na, malapit ka na garapon. Tinan mo. Maganda ilagay siya sa garapon ng gasera. Yung transparent. O kaya sa bote ng tandway. O para bago-bago, Alfonso na lang, di ba? Ang prosekusyon ipinrotesta ang mga pahayag na ito bago natapos ang pagdinig. Nakatutok si Marisol Abduraman. I said to him, they say that you murdered thousands when you were the mayor and when you were ruling your country. And then he repeated the question that he has always asked me for a year or more. How does the prosecution say that I did this? And the former president repeated the question, but how? Naks naman, akala ko ba may cognitive kineme-eme ang hindot na matandang si Digong? Tapos, kayang magsalita at magpahayag pa ng ganyan? Kaufman, aminin mo. Aminin mo. Kaufman, mayroon ka na bang iba? Hoy! Sabi mo, mga DD shit naman. Uto-uto na naman yan. Iiyak na naman yan. Tatay ko. Rise up! Tumayo ka! Aray ko. Easy. Sabi ni Papa Jesus, punta daw ako doon. Urgent daw eh. Ewan ko. May sakit yan ha. Tuloy tayo. I've never murdered anyone. Ito raw ang tanong ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Attorney Nicholas Kaufman nang magkausap sila nitong Miyerkules. Ibinahagi ni Kaufman sa kanyang closing statement pagkatapos ng confirmation of charges hearing kahapon. Sinubukan daw niyang ipakita ang ilang bahagi ng confirmation proceedings pero umiling lang daw si Duterte. Sabi ni Kaufman, ikwento niya kung sino-sino ang mga taong nag-aakusa sa kanya at sa 7, tanging 2 lang daw ang naalala ng dating Pangulo. Ay, wala palang video, sorry. Kanina pa pala ako nag-ano dito, wala palang video. Sorry, matanda na ako. Hindi ko na maalala, ma'am. Pasensya na, ma'am. Wala palang video. Sige. Ulitin ko, sorry ha. Sorry na, Nospi. Nakalimutan ko nga eh. Ibinahagi ni Lead Defense Counsel Nicholas Kaufman sa kanyang closing statement ang naging usapan nila ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Doon ay iginit daw ng dating Pangulo na wala siyang pinatay o pinapatay. Ang prosekusyon ipinrotesta ang mga pahayag na ito bago natapos ang pagdinig. Nakatutok si Marisol Abduraman. I said to him, they say that you murdered thousands when you were the mayor and when you were ruling your country. And then he repeated the question
that he has always asked me for a year or more. How does the prosecution say that I did this? Dapat sinabi mo, Kaufman, ang dami mong video eh. Aray ko. ang dami mong video, sabi mo, oh, kasi madami silang pinakitang video mo. Meron ka pa doon na tawag dito. Wait lang, naalala ko yung mga sinabi niya eh. Kasi madami, no? Dahil pinakita, so talagang sinabi niya pa na shoot to kill. And the former president repeated the question, but how? I've never murdered anyone. Ito raw ang tanong ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Attorney Nicholas Kaufman nang magkausap sila nitong Miyerkules. Ibinahagi ni Kaufman sa kanyang closing statement pagkatapos ng confirmation of charges hearing kahapon. Sinubukan daw niyang ipakita ang ilang bahagi ng confirmation proceedings pero umiling lang daw si Duterte. Sabi ni Kaufman, ikwento niya kung sino-sino ang mga taong nag-aakusa sa... Bakit hindi na lang gawin ni Digong yung linya niya sa China, no? 'Di ba? Anong linya direct sa China? Pag 'yun, para tapos na. Gawin niya na lang 'yun. Yung sa West Philippine Sea, 'di ba sabi niya? Kadami natin dagat yan po. Bigay mo yan. Sa inyo na yan, putang. 'Di ba? Ngayon siya magtapang at gawin niya yung ganun linya. Pinatay ko. Sige, pinatay ko na. Tutulan nyo na. Kulong nyo na ako dito. Matanda naman ako. Kulong nyo na ako. Iwi nyo lang ako sa baso. Hati-hatiin mo man yan sa mga anak ko man. Yung isa tig 20 pesos. Yung isa tig 10. Isa tig 15. Hati-hatiin mo mga abo ko. Aray ko. Di ba? Ano to? Si Kadante lang katapat ni Kaufman. Sabi na nga ba? Mamaya. Sa kanya. At sa 7, tanging 2 lang daw ang naalala ng dating Pangulo. Matindi bagaan niya talagang si Mau Diggs. Magaling anyang magdrama si Mau Diggs. Tingnan mo niya si Inday Pusit. Talagang pamilya sila, mga artista. What? Sabi ko sa inyo, talagang matindi itong pagtanggihan niya ni Mau Diggs. Dumadrama parang si yung sa palabas ng ABS, yung yung si Budoy. Pagdating niya sa actingan at saka sa mga salita, si Mau Diggs hindi talaga yan. Kasi yung dila baga niya ni Mau Diggs, pinaglihi baga sa sa dila ng baka. What? Aray ko. Sige. Tuloy tayo. Concerning one, his comment is liar. And concerning the other, scallywag. Mr. Kaufman, Nick, I have done my duty and I have left my legacy. Go to court and do your job. But I can no longer help you. I no longer remember much at all. Ano daw? Pinagtatawanan ng asawa kong Hapon. Sino? Boom! Ako? Bakit inaano ko yung Hapon mong asawa? Ba't niya ako pinagtatawanan? Umayos yan Arigato gozaimasu, gumastos ka ne. Tuloy tayo. Ano pangalan ng asawa mo? Tirahin ko. Ng alin? Ng bati. Diyos ko, kulang na lang dalhin to sa magpakailanman. Si Scallywag. Si Kaufman. And I can't comment on people who I do not know and on statistics that mean nothing to me. Wow, pabebe rin si Digong I was a faithful servant of the people and that is how I wish to be remembered. Patayin mo! Nakita mo yan? Yan! Nakita mo yan? Yung mga police na yan. Kasama yan si Bato.
DDS yan. Dead squat din yan. May senator, ayan, si Bato. Oh. Umamin. Tapos, ngayon, wala daw murder na ginawa. Sira ulo talaga to si Digong. I have now accepted my fate, and I realize that I could die in prison. Uy, paawa talaga, pabebe rin, ano. Manang-mana talaga sila, no. Lahat sila, ganun, paawa. Baka mamaya sa huli may Bible verse dyan, ha. Saan nga kaya hahantong ang investigasyon na ito? Tuloy na nga kayang mabubulok sa kulungan ang nasabing karton, mama. Ating susubaybayan ang lahat ng mga gaganapan gamit ang shields. Aray ko. Sorry. Take two. Gamit ang siyensya, pagkamaparaan. Dito lang yan. Sinubukan namin kapanayamin ang nasabing karton, ngunit hindi na kami pinayagan. Aray ko. Kaya naman, minabuti ng aming team na lumabas na lamang at bumili ng karyoka. Ngunit walang panukli ang nasabing magtitinda. Agad namang dumating si Senator Bongo. Aray ko. Paborito ko po ito. Tangkilikin natin ang sariling atin. Ay, dumating si Bongo. May dalang panukli ang nasabing mama. Agad kaming sinuklian ng pera, hindi ng bola. Aray ko. Okay, tuloy natin. Sa puntong yun, hindi na raw itinuloy ng kanyang defense team ang diskusyon hinggil sa kaso. Sa huli, sabi ni Kaufman, madaling maging target ang isang politiko na nagpapatupad ng isang polisiya. Iginit niyang walang pinatay si Duterte at walang kinalaman sa 70 Walang pinatay? Lolo mo. na insidente ng pagpatay na ikinakabit sa kanya. Inamin nga mismo ng kliyente mo sa video. Walang pinatay. Nanonood pa bang may pinapatay. Mga sira ulo. Pinapanood ni Digong yung mga inutusan niyang pumatay. Yung mga sinabi niyang pinatay niya. Tapos walang pinatay. Talaga, oh. Grabe, lala nyo. Ang lala nyo. Ewan ko sa inyo. If Rodrigo Duterte is to be faulted for anything, it is for his inappropriate choice of language. But he murdered no one. I ask you to let Rodrigo Duterte return to the Philippines, not to govern, but simply to let him live out the rest of his days in peace, in his humble dwelling in Davao. Bago natapos ang hearing, ipinutesta ng prosecution ang mga inilahad ni Kaufman tungkol sa usapan nila ni Duterte. Naging emosyonal naman ang ilang kaalya. So, sabi ko sa inyo eh. Pilipinas, Duterte pa rin. Tumayo ka! Rise up and go! Nagkapunta. Pero yung mga lakas ng tama nito, tinan mo. Yado ng dating Pangulo sa kwento ni Kaufman. Very sincere, it's open as a character of the man that is detained in The Hague. The trial is not about the trial inside that court. Ano daw? The trial is not about the trial. Ano yun? Picnic? Aray ko. Pakiano naman ako mga ka-eksena, the trial is not the trial. Ha? Anong ginawa nyo dyan? Sa bagay, kumain lang pala sila dyan, pinagdiriwang nila sa Digong kasi hindi na makakalabas. Diba? Pinaglolo ko talaga yung mga sarili. Abogado pa yan ha? The trial is not the trial.
Pangulo sa kwento ni Kaufman. Very sincere and so far as the character of the man that is detained in The Hague. The trial is not about the trial inside that courtroom. The trial is addressed to the Philippine audience, to the Philippine... Oh, loko-loko. Anong sasabi nito? Ano daw? The trial is not about the trial. The trial is not about the courtroom. Saan natin gagawin? Ang lala talaga mga kaiksena ng mga Duterte kulto, no? Ang lala. Sa totoo lang. Grabe. Sabi nga nun sa no, ICC, isang sakit. Boom! Isang sakit. Nakakaloka, oh. Filipino people. And let the Filipino people decide. Ah, bakit? Ba't magdi-decide Filipino people? Ang labo. Naku, itong nakakatawa mga kaiksen. Hindi ko alam kung namali ba ng punta si Panelo eh. Hindi ko alam kung makikipaglibing si Panelo o may binyag. Huy, Panelo. Hindi ikaw ang abogado dyan at hindi kayo makikipaglibing. Aba, teka naman. Although there was a vigorous attempt to redeem itself from the catastrophic fall it had owing to the incisive defense by the lawyer of the former president, palagay ko kalabisan pa para apakapakan ko pa yung mga pira-pirasong nagkalat sa kalsada. Ay, hindi. Migil ka. Makilang ulit binatikos ni Kaufman ang media sa kanyang paglalatag ng merito. Tinanong si Kaufman tungkol dito sa ambush interview. Why do you always criticize the media in all of your presentations from day one to day? Why does the media always criticize my client? Full stop. End of story. Next. Alam mo, Kaufman, tama lang. Pumunta ka sa Pilipinas. Oo, pumunta ka sa Pilipinas. Nang malaman mo. Yung mga kaharap mo na mga supporters ni Digong, may tupak yan lahat. Aray ko. O bakit hindi ba? Saka nakakita. Karton. Karton nilang pinagdarasal sa kay Papa Jesus pero minumura. Tigilan nyo kami sa katarantaduhan nyo, ha. Next question. Mula rito sa The Hague, Netherlands, para sa GMA Integrated News, Marisol Abdurrahman, nakatuto 24 oras. Ang lala, no? So, yun na nga, mga kaiksena. Tawag dito. Wait lang. May tigila lang ako, baka may nakalimutan ako, eh. Shoutout, malditang Lola. Good morning. Yan. Tawag dito. Saan na ba yun? Wait lang, ha. Tignan lang. Dito ba yun? O dito nga yata yun. Wait lang. Yan. Okay na. Ayun. So, yun mga kaiksena. Hi, Anel. Good morning, good afternoon, good evening sa inyo sa mga bagong pasok. Nako, anong oras na ako simula, oh? 8. Anong oras na? 8. Magti-10 na. Magdadalawang oras na ako. Oh, sabi nga sa kanta, bakit ngayon ka lang gano'n? Aray ko. But anyway, mga kaiksena, at pansamantala muna tayong, di pa ako makakain. Gugutom na ako. Pansamantala muna tayong magpapaalam at syempre kailangan pa nating mag-asikaso sa buhay-buhay at pagod na si Marites kay Siopaw kasi napakabigat na talaga, oh. Grabe, parang hindi 3 taon. Bumabango na nga mag-isa, eh. Kagabi nagulat ako, nagluluto. Easy. Hindi, joke lang. Hindi, yung si Siopaw, grabe. Gugulat kami. Umahakbang na. Pag binitawan mo, feeling ko mananakbo, eh. Mahirap pakawalan. Oo, tapos pag hawak mo, nakakasandal kayo, bumabangon. Baka mamaya kung anong gawin, eh. Mataas pa naman to, second floor pa naman to. Mamaya tumakbo-takbo, hindi ko alam rarafael na pababa. 'Di ba? Ano ba tama ba? Rafael? Ano ba? Basta yun na yun. Oo, 3 months lang ang laki ganito. Okay ka naman. Ganito laki, wala pang 1 taon, ganito na kalaki. Wala niya ng buhay to.
Gulat ako, yung mga damit tatapon na eh. Bakit? Di na kasya. 3 to 6 months, 3 months pala, di na kasya. So ayun mga ka-eksena, tawag dito, maraming salamat sa inyo at syempre mag-iingat po ang lahat ng ating mga kababayang apektado ng sigalot sa Middle East at ng Amerika at syempre yung mga kamag-anak po natin at tayong lahat. Huwag po tayong makalimot na isama natin sa ating mga dasal na sana'y matapos na at wala nang madagdagan pa na casualty hanggat maaari. Ngayon na stop na pero walang imposible at walang himala mga ka-eksena sa dasal, di ba? O yan, sakto si Attorney Claire magla-live na. So i-shoutout nyo na lang kay Attorney Claire ha at sabihin nyo inaayos ko na yung collab namin. Hoy! Inaayos ko yung setup ko at yan ang aabangan nyo pag kami nag-collab sigurado. Kakabugin ko yan si Attorney Claire. Nang tanong, di pa nga ako binibigyan ng mga pinaglumaan yung mga may mga ganun-ganun, no? May mga design na ganun eh, para pagka ganun ko. Ako, ang dami kong tanong dun, nakakatawa. Lalo na sa mga interview niya. Oo, sige na. Basta mag-ingat kayo palagi at syempre bukas, Monday na, may pasok. Huwag kayong magpuyat. Ako lang. Maraming salamat sa inyo at ingat kayo palagi at God bless po. At bago tayo magtapos, salamat sa ating mga moderators, Kabugera, ex-senadora at tawag dito Spice Girls at syempre mga members natin. Thank you po. Ito po ang inyong likod mga ka-eksena. Gutom na at gusto ko nang kumain kahit pansit canton. Okay? Pwede na yan. Maraming salamat po. God bless. And ito po ang inyong likod, Direk Freddy Valera. I love you 3,000. Bye. Yeah. Mic check. Kwento to ng kapangyarihan na naligaw. Yan. Bisero siya, di ko nakikita astang busy lagi. Pero trabaho niya parang laging may delay. Kaban ng bayan, parang nakaw sa gabi. Swipe dito, swipe doon. Salamat, Vincent Leonuel Diaz. Buti hindi pa ako nakakatayo. Maraming thank you. And have a wonderful weekend. And I love you. Thanks. Nga meron hindi pawis ang puhunan, kundi exposure mas kilala sa... Aray ko! Habang orang bayan, unti-unting nauubos eh. Naglilibot ibang bansa na naman ang focus. Deadline lumilipad, parang eroplano. Attendance niya, laging out of the country status. Mangiting malamig, kalkulado ang galaw. Parang chess, pero ang tinatamaan taong bayan. Empathy siya zero, pero fear mataas. Umiiyak ang masa, sagot niya soundbite lang. Kung konsensya ay timbang, kulang sa kilo. Kapangyarihan sa kamay ng taong walang hilo. Sa tama at mali, pareho lang ang tunog. Basta spotlight andyan, tuloy ang ikot. Hindi lahat ng nakikita ay may puso. Hindi lahat ng babae leader, minsan uso. Bise sa biyahe, hindi sa opisina. Mas madalas sa abroad kaysa sa problema. Sa krisis ng bayan, tahimik ang linya. Pero sa international mic siya ang bida. Biyahe, hindi sa opisina. Mas madalas sa abroad kaysa sa problema. Sa krisis ng bayan, tahimik ang linya. Pero sa international mic siya ang bida. Hindi to tungkol sa pangalan o mukha. Kwento to ng upo ang ginawang entablado. Kapangyarihang walang konsensya. Trabahong pinalitan ng eksena. Bise sa biyahe, tandaan ang leksyon. Ang posisyon, hindi passport sa ambisyon. Kung serbisyo'y tinamad at bayan ng lugi. Sa huli ang masa ang magja-judge na parang jury. Yeah, ang leader, hindi gala ng gala. Magtrabaho ka.